Ang gabi sa Maynila ay dahan-dahang bumababa, tila nag-aatubiling takpan ang mga mata ng isang pagod na lungsod. Isang manipis na ambon ang sumasayaw sa pagitan ng mga madilim na ilaw poste, bumabalot sa maliliit at tahimik na mga eskinita na basa pa sa ulan. Ang hangin ay humuhuni, dala ang amoy ng basang lupa at ang natirang halimuyak ng kaninang hapon. Sa likod ng lahat ng ito, ang buhay ay patuloy na dumadaloy, tahimik, ngunit puno ng mga lihim. Para sa karamihan, ang gabi ay oras ng pahinga. Ngunit para sa mga nagpapanatili ng kaayusan, ang gabi ang pinakamapanganib na entablado. May mga humahakbang sa kadiliman, hindi dahil sa hindi sila natatakot, kundi dahil nais nilang magdala ng liwanag. Si Clara de la Cruz ay isa sa kanila. Ang babaeng may edad na 27 ay nakatayo sa harap ng salamin, suot ang dark green na uniforme na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Sa salamin, nakita niya ang sariling mukha, bata pa, ngunit marami ng itinatagong kwento. Mayroong katatagan sa kanyang mga mata, at isang pagod na itinatago sa likod ng isang maliit na ngiti. Matapang dahil tama, bulong niya sa sarili. Tinitigan niya ang isang pilak na skapular sa kanyang liig, isang pamana mula sa kanyang yumaong ama, si Tatay Damian, isang pulis trapiko na nasawi habang hinahabol ang mga kriminal sa kahabaan ng EDSA ilang taon na ang nakalilipas. Sa tuwing nakakaramdam siya ng takot, mahigpit na hahawakan ni Clara ang skapular na iyon, na para bang naroon ang lakas ng isang ama, na patuloy siyang binabantayan mula sa malayo. Kaninang umaga, ang Maynila ay binalot ng hamog at amoy ng sinangag. Gaya ng dati, ang kanyang ina, si Nanay Elvie, ay nakaupo na sa harap ng maliit nitong karinderya malapit sa isang pampublikong paaralan sa University Belt. Ang mga kamay nitong may edad na ay mahigpit na hawak ang sandok, nagsasali ng mainit na kanin sa mga plato habang paminsan-minsan ay tumitingin sa kalsada. Nang makita niyang dumating si Clara sakay ng kanyang motorsiklo, agad na nagliwanag ang kanyang mukha. "Clara, anak, kumain ka muna. Hindi ka pa nag-aalmusal." Ngumiti si Clara, ibinaba ang kanyang helmet at niyakap sandali ang ina. "Wag na po, Nay. May meeting kami ngayong umaga. Mamayang tanghali na lang po ako kakain sa opisina." Tumango lang si Nanay Elvie. Alam niya, sa tuwing magpapaalam ang kanyang anak sa mga salitang iyon, nangangahulugan itong magiging mahaba at mabigat ang araw nito. Mabilis na pinaandar ni Clara ang motor, dumaan sa makipot na eskinita na nagsisimula ng maging abala dahil sa mga nagtitinda. Sa radyo, ang balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas ay humahalo sa mga anunsyo sa trapiko. Ang Maynila ay tila payapa, ngunit sa ilalim nito ay mayroong hindi nakikitang alon ng tensyon, isang bagay na tanging mga taong tulad ni Clara, na nabubuhay sa pagitan ng batas at krimen, ang nakakaramdam. Pagdating niya sa Camp Crame, ang pambansang punong tanggapan ng EE, binati ni Clara ang mga kasamahan niya sa team. Sa dulo ng paradahan, isang lalaking matipuno ang katawan ang tahimik na nakatayo at nagmamasid sa kanya, si Marco Reyes, ang deputy chief ng kanilang unit. 5 taon na niyang itinatago ang damdaming hindi niya masabi. Sa bawat misyon, palagi niyang tinitiyak na si Clara ang unang makakauwing ligtas. Ngunit ang pag-ibig sa mundo nila ay hindi madali. Minsan, ang isang gabi ay maaaring maging isang paalam na hindi kailanman nabibigkas. Sa araw na iyon, may kakaibang naramdaman si Clara sa kanyang dibdib. Isang kutob na mahirap ipaliwanag. Habang paakyat siya sa hagdan patungo sa silid pulungan, sandali siyang napatigil. Ang hangin ay tila lumamig na parang may aninong dumampi sa kanyang balikat. "Ayos lang," bulong niya sa sarili. "Pulis ako. Hindi ako dapat matakot." Ang silid pulungan ay puno ng amoy ng matapang na kape at mga papel ng report. Sa pisara, nakasabit ang larawan ng isang lalaking payat ang mukha, may maliliit na matang kumikislap sa kabangisan. Ang pangalan niya ay Ricky Vargas, isang dating bilanggo sa kasong pagpatay at panggagahasa. Ngayon, siya ang pinakapinaghahanap na kriminal sa buong Metro Manila. Itinuro ni Marco ang larawan gamit ang isang maliit na stick. "Ang target natin ngayong gabi." Plano niyang makipagkita sa isang sindikato ng droga sa Cubao Bus Terminal. "Kailangan natin siyang mahuli bago siya makatakas palabas ng probinsya." Pinagmasdan ni Clara ang mukha sa larawan, saka huminga ng malalim. Mayroong kakaiba sa tingin ng lalaki, malamig, malupit, at puno ng puot sa mga babae.
Alam niyang magiging mahaba ang gabing ito. Ngunit hindi niya alam na ang gabing iyon din ang magiging katapusan ng buong paglalakbay ng kanyang buhay. Sa labas, ang langit ng Maynila ay nagsimulang magkulay tanso. Ang araw ay lumubog sa likod ng Manila Bay. Ang hangin ay lalong lumamig. Si Clara ay tumayo sa labas ng headquarters, nakatingin sa kanluran na may blangkong mga mata. Sa loob niya, mayroong nanginginig sa pagitan ng panindigan at takot. Ang gabi ay hindi pa ganap na dumarating, ngunit ang anino ng kamatayan ay nagsimula ng bumaba kasama ng hangin. 9:00 na ng gabi nang lumabas si Clara de la Cruz mula sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Ang kanyang berdeng uniforme ay maayos na nakasabit sa isang silya, pinalitan ng isang kupas na gray na jacket at maong na pantalon. Sa bintana, malabo ang kanyang anino. Isang batang babae na naghahandang suungin ang gabi, hindi para umuwi, kundi marahil para magpaalam sa mundo. 3 taon pa lang siyang kasali sa unit ng investigasyon, ngunit ang gabing ito ay maaaring ang kanyang huling pagsubok. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang maikling mensahe mula kay Marco Reyes ang lumitaw. Nasa posisyon na ang team. Mag-ingat ka. Minomonitor kita mula sa layong 20 metro. Mabilis na nag-type si Clara ng sagot. Huwag kang mag-alala, sir. Ayos lang ako. Pagkatapos, isinuot niya ang pilak na skapular na pamana ng kanyang ama, kung saan nakaukit ang mga salitang matapang dahil tama. Sa tuwing dumarampi ang takot, ang bagay na iyon ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang landas na ito. Mula sa labas ng bintana, naririnig pa rin ang mahinang ambon na natira mula sa hapon. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Mayroong kakaiba sa hangin na nagpapagulo sa kanya. Sandali niyang naisip si Nanay LV. Siguradong tulog na ang kanyang ina matapos ang maghapong pagtitinda sa karinderya. Babalik ako bukas, bulong niya, saka pinatay ang ilaw at humakbang palabas. Ang Cubao bus terminal sa hating gabi ay palaging may sariling madilim na panig. Ang mga ilaw poste ay may kulay dilaw na maputla, ang mga tindahan ng pagkain ay sarado na. Ang maalinsang ang hangin ay maihalong amoy ng diesel mula sa mga bus na kadarating lang galing probinsya. Umupo si Clara sa isang sementadong upuan malapit sa isang poste. Ang kanyang jacket ay nakatakip sa kanyang ulo, habang ang mga kamay ay mahigpit na hawak ang isang lumang bag na tela. Mukha siyang isang manggagawa sa pabrika na naghihintay ng bus para sa umaga. Sa di kalayuan, sa likod ng mga nakaparadang tricycle, nakaupo si Marco sa kanyang lumang motorsiklo. Ang itim na helmet ay nakatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Sa kanyang tainga, mahinang naririnig ang boses ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng isang maliit na radyo. Post 1, handa na. Wala pa ang target. Maikling sumagot si Marco, patuloy na magmatsyag. Huwag ninyong iwawala sa paningin. Ang oras ay mabagal na lumilipas. Ang hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng kanal at langis. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap. Ang mga anino ay dahan-dahang gumagalaw sa basang aspalto. Bawat maliit na tunog ay nagpapaalerto kay Clara. Hanggang sa wakas, isang tunog ng makina ng motor ang bumasag sa katahimikan. Isang matalas na ilaw ang tumutok diretso sa kanya. Isang itim na sports bike ang biglang huminto. Ang gulong sa harap ay dumikit sa dulo ng kanyang lumang sapatos. Mula sa motor, isang lalaking matipuno ang bumaba, nakasuot ng kupas na denim jacket at itim na sombrero. Maliit ang kanyang mga mata, ngunit matalas ang kislap. Iyon na siya, si Rico Vargas. Yumuko si Clara, nagkunwaring nanginginig. Mag-isa ka lang, miss? Mabigat at garalgal ang kanyang boses. Ganitong oras sa terminal, hindi ka natatakot. Tumingin si Clara sa lupa, sinusubukang panatilihin ang tono ng kanyang boses. Mahina pa rin ito. Naiwan po ako ng bus, sir. Papuntang Bicol, kaya hinihintay ko na lang yung bayaheng madaling araw. Napangisi si Rico, isang kakatwang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang ganda mo pa naman para mag-isa. Delikado dito, maraming masasamang tao. Umupo siya sa tabi niya, masyadong malapit. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tumusok sa kanyang ilong. Ang magaspang niyang kamay ay dumampi sa balikat ni Clara, ngunit nanatili siyang tahimik.
Sa kanyang maliit na headset, mahina ngunit mariin ang boses ni Marco. Huwag kang gagalaw. Hintayin mo ang senyas ko. Pinagmasdan ni Rico ang mukha ni Clara ng mas matagal. Alainan. Parang nakita na kita dati, bulong niya. Naglabas siya ng sigarilyo, sinindihan ito, at ang liwanag ng apoy ay nagpabanaag sa tensyonadong mukha ni Clara sa ilalim ng ilaw ng poste. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ka trabahador, di ba? Nakita ko na yung mukha mo sa balita pulis ka, di ba? Naramdaman ni Clara na huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Sa isang iglap, ang kanyang instinct ang nag-take over. Mabilis siyang tumayo, huminga ng malalim at sumigaw ng malakas. Pulis ako. Huwag kang gagalaw. Nagulat si Rico. Sa isang mabilis na kilos, hinugot niya ang isang balisong mula sa bulsa ng kanyang jacket at idiniin ito sa lig ni Clara. Huwag kayong gumalaw. Isang hakbang nyo, patay siya. Si Marco ay tumatakbo na mula sa kabilang kalsada. Ang kanyang baril ay nakatutok diretso sa dibdib ni Rico. Bitawan mo siya, Rico. Napapaligiran ka na. Ngunit tumawa lang ng malakas si Rico. Ang kanyang mga mata ay mailap na parang isang hayop na nasukol. Palibutan niyo ko, sige. Pero kapag bumagsak ako, kasama siya. Biglang nabalot ng katahimikan ang terminal. Si Benjo at ang team ay nagpipigil ng hininga sa likod ng isang itim na van. Mula sa kabilang dako, mahinang naririnig ang sirena ng mga sasakyang patrol. Ngunit si Rico ay umatras, kinalagkad si Clara, patungo sa isang makipot na eskinita sa likod ng isang lumang bodega na matagal nang abandonado. Marco, huwag kang masyadong lumapit, narinig ang boses ni Benjo sa radyo. May dala siyang kutsilyo. Delikado. Ngunit hindi sumagot si Marco. Patuloy siyang mabilis na naglakad, pinapanatili ang distansya. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa likod ni Rico. Ang eskinita ay madilim at makipot. Ang mga pader ay basa, may amoy ng kalawang na maihalong langis. Sinubukan ni Clara na pigilin ang kanyang hininga. Masakit ang kanyang tuhod dahil sa marahas na paghila. Sinipa ni Rico ang isang kinakalawang na pintong bakal na umingit ng malakas nang bumukas ito. Pumasok sila sa loob. Huminto si Marco sa labas, idinikit ang kanyang katawan sa pader, nakikinig sa mga tunog mula sa loob. May bumagsak na bagay, tapos isang pigil na sigaw. Pinindot niya ang radio, nanginginig ang boses. Lahat ng unit, palibutan ang bodega sa eskinitang malaya. Walang magpapaputok hanggat wala akong utos. Ang langit ng Maynila ay ganap ng madilim. Ang buwan ay natatakpan ng mga ulap. Muling bumuhos ang ambon, tumutulo sa leather jacket ni Marco. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tinitigan niya ang pintong bakal nang hindi kumukurap. Sa loob, ang taong mahal niya ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng malakas. Sa kanyang puso, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, ingatan niyo po siya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na mahal ko siya. Sa gabing iyon, sa isang tahimik at basang terminal, ang tunog ng ulan ang naging saksi ng ang anino ng kasamaan ay nagsimulang lamunin ang nag-iisang liwanag na natitira sa buhay ni Marco Reyes. Ilang minuto matapos kalagkarin ni Rico si Clara papasok sa lumang bodega sa port area, ang hangin sa loob ay masikip at amoy amag. Isang ilaw na neon ang nakabitin ng pahilig sa kisame, kumikislap ng marahan sa gitna ng alikabok at kalawang. Ang malamig na hangin ay gumagapang mula sa sementadong sahig, dala ang amoy ng lumang fungus. Si Clara ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa harap. Ang kanyang paghinga ay regular, bagamat ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang kalaban. Si Rico Vargas ay nakatayo mga 2 hakbang ang layo, hawak ang isang maliit na kutsilyo sa kanang kamay. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang mga mata ay pula na parang matagal nang hindi natutulog. Pulis ka mula sa SID, di ba? Sabi niya ng garalgal. Nakita ko na iyang mukha mo sa TSI. Hindi sumagot si Clara. Kalmado lang siyang nagsalita. Hindi mo kailangang gawin to. Pwedeng matapos ang lahat ngayong gabi kung susuko ka.
Tumawa si Rico ng maikli, may pait sa kanyang boses. Susuko. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos sirain ng mga pulis na tulad ninyo ang buhay ko. Namatay ang kapatid ko sa kulungan dahil sa operasyon ninyo. Tinitigan siya ni Clara ng mabuti, sinusubukang umunawa. Kung nagkasala ang kapatid mo, binayaran na niya ang kasalanan niya. Pero ikaw, pwede ka pang maligtas. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagulo kay Rico. Humakbang siya pasulong, bahagyang itinaas ang kutsilyo. Maligtas? Kailanman hindi ako binigyan ng pagkakataon ng mundong to na maligtas. Sa labas, si Marco Reyes ay nakadikit sa pader ng bodega, suot ang kanyang bulletproof vest. Mula sa radyo sa kanyang balikat, mahina ang boses ni Benjo. Handa na ang team sa kanan at kaliwa. Hinihintay na lang ang utos mo, sir. Tiningnan ni Marco ang siwang ng pinto na bahagyang nakabukas, nakikita ang anino ng 2 tao sa loob. Malabo ang boses ni Clara, ngunit naririnig pa rin. Kalmado, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Dahan-dahang pinindot ni Marco ang radyo. Huwag magpapaputok ng walang senyas. Papasok ako pagkatapos ng 15 segundo. Pagkatapos, nanahimik siya at muling nakinig. Sa loob ng bodega, sinubukan ni Clara na pakalmahin ang kanyang hininga. Rico, alam kong galit ka. Pero hindi ito ang paraan para maghiganti. Nawalan din ako ng ama dahil sa tungkulin. Alam ko ang pakiramdam ng madurog. Tinitigan siya ni Rico ng matalas, ngunit ang kanyang tingin ay nagsimulang mag-alinlangan. Pulis din ang tatay mo? Mahinang sumagot si Clara. Namatay siya para protektahan ang ibang tao. At nandito ako ngayon dahil ayokong masayang ang sakripisyo niya. Sa isang sandali, natahimik ang silid. Yumuko si Rico. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Sa labas, nakahinga ng maluwag si Marco, naghihintay ng tamang tiempo. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ng static mula sa tagong radyo ni Clara ang umalinggaw, kasunod ang utos mula kay Benjo. Lahat ng unit, maging alerto. Ang tunog na iyon ay bumasag sa katahimikan na parang nabasag na salamin. Nagulat si Rico. Ang kanyang mga mata ay muling naging mailap. Sinungaling ka. Nasa labas na sila. Mabilis siyang umatras, kinalagkad si Clara sa isang sulok. Pinigilan ni Clara ang kanyang katawan para hindi matumba. Rico, makinig ka. Prosedura lang yan. Hindi ka nila sasaktan. Ngunit hindi na nakikinig si Rico. Ang takot ay nilamon na ang buong isipan niya. Tumingin siya sa basag na bintana, naghahanap ng daan para makatakas. Nalaman ni Marco na nanonood mula sa labas na nagbago na ang sitwasyon. Nagbigay siya ng senyas kay Benjo, saka dahan-dahang nagbilang. 1, 2, 3. Ang kinakalawang na pintong bakal ay sinipa ng malakas. Bumukas ito ng maluwang na may mahabang ingit. Mabilis na pumasok si Marco, hawak ang baril, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang silid. Pulis! Ibaba mo ang sandata mo, umalinggaw ang kanyang boses. Lumingon si Rico, nakatingin sa pinanggalingan ng liwanag ng flashlight. Ang kanyang tingin ay puno ng gulat. Ang kanyang mga hakbang ay paurong. Tumingin si Clara kay Marco nang may kaluwagan, bagamat nanghihina na ang kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, ang hangin ay tila bumigat. Itinaas ni Rico ang kutsilyo, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ayoko nang bumalik sa kulungan, sabi niya ng mahina. Dahan-dahang lumakad si Marco, kalmado pa rin ang kanyang boses. Hindi mo kailangan, Rico. Kailangan mo lang huminto. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang tunog nito ay tumatama sa yero ng bubong, parang mabilis na ritmo ng puso ng lahat ng nasa loob ng silid. Nakatayo si Clara sa gilid ng pader. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Marco na may pag-asa. Tumingin si Marco pabalik, sa kabahagyang ibinaba ang kanyang baril, sinusubukang ipakita na hindi siya atake. Lahat tayo pwedeng lumabas dito ng buhay, sabi niya ng mahina. Tiningnan sila ni Rico ng salitan, basa ang kanyang mga mata. Hindi. Para sa akin, huli na ang lahat. Sa sumunod na sandali, isang kulog ang dumagundong mula sa malayo,
nyugyog ang kalangitan ng Maynila. Ang kutsilyo sa kamay ni Rico ay nahulog sa sahig, gumawa ng malakas na tunog ng metal. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo sa kayumuko. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga balikat. Tinitigan siya ni Clara nang hindi kumukurap, naghihintay na maging totoo ang maliit na himalang iyon. Lumapit si Marco, handang sumalo ang kanyang kaliwang kamay, ngunit ang kanyang puso ay puno ng dasal. Sa gitna ng amoy ng lumang bodega, ang oras ay tila huminto. Ang ulan, ang paghinga, at ang tibok ng kanilang mga puso ay naging isa. Sandaling tinitigan ni Marco si Clara, ang kanyang mga labi ay gumalaw ng walang tunog. Pangako, iuwi kita. At ang gabi sa port area ay nagpigil ng hininga, nakabitin sa pagitan ng pag-asa at kadiliman. Naghihintay ng bukang liwayway na hindi tiyak kung darating. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, bumabagsak sa yero ng lumang bodega sa port area. May tumutulong tubig sa mga siwang, nahuhulog sa sementadong sahig, bumubuo ng mga sanaw na sumasalamin sa liwanag ng flashlight. Ang oras ay tila bumagal, na para bang ang gabi ay nagpipigil ng hininga kasama nila. Si Rico ay nakatayo pa rin sa gitna ng silid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kutsilyo ay mahinang nakabitin sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay blanko, parang isang taong matagal nang naliligaw. Si Marco Reyes ay nakatayo mga 5 metro ang layo mula sa kanya. Ang baril ay nakatutok ngunit naninigas ang kanyang mga daliri. Nakita niya si Clara sa gilid ng pader, pagod ngunit nananatiling tuwid. Ang malinaw niyang mga mata ay nagpapakita ng katapangan. Sa kanyang puso, alam ni Marco na ang desisyon ngayong gabi ay maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Rico, garalgal ngunit mariin ang kanyang boses. Walang may gustong masaktan ka. Ibaba mo ang sandata mo. Pwede ka pang huminto dito. Mapait na tumawa si Rico. Huminto? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo? Pagkatapos maubos ang buhay ko sa batas ninyo? Tumingala siya sa kisam. Ang kanyang hininga ay mabigat. Alam mo ba ang pakiramdam ng mawala ng lahat? Dahan-dahang humakbang si Clara, nakatali pa rin ang mga kamay sa harap. Alam ko, sabi niya. Nawalan ako ng ama dahil sa tungkulin. Alam ko ang pakiramdam ng magalit. Ang pakiramdam na gustong sisihin ang mundo. Pero ang paghihiganti ay lalo lang magpapalalim ng sugat. Matagal siyang tinitigan ni Rico. Mayroong bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang senyales na sa likod ng galit ay may natitira pang pagkatao. Mula sa labas, mahinang narinig ang mga yabag ng team ni Benjo. Sumulyap si Marco sa relo sa kanyang pulso, nagbigay ng senya sa radyo. Manatili sa posisyon. Huwag magpapaputok ng walang senyas. Halos pabulong ang kanyang boses. Muli siyang tumingin sa loob, pigil ang hininga. Isang kidlat ang gumuhit sa labas, nagliwanag sa silid ng nakakasilaw na puting ilaw. Nagulat si Rico. Ang kanyang dating instinct ay bumalik. Mabilis siyang lumingon, mailap ang mga mata. Papatayin nila ako, sigaw niya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Marco. Hindi, Rico. Gusto lang naming sumuko ka. Ngunit ang mga yabag mula sa labas ay lalong lumakas, nagdagdag sa kanyang pagkasindak. Sa isang iglap, itinaas ni Rico ang kanyang kamay. Hawak pa rin ang kutsilyo. Hindi para umatake, kundi dahil sa gulat. Nakita ni Marco ang kilos na iyon at ang reflex na nakatanim mula sa maraming taon ng pagsasanay ang nanaig bago pa man makapag-isip ang kanyang isip. Isang hininga, isang pagpindot sa gatilyo. Ang tunog ng putok ay bumasag sa gabi, umalinggaw ng matagal sa pagitan ng mga basang pader. Ang kutsilyo ni Rico ay nahulog sa sahig, gumawa ng malakas na tunog. Sinundan ito ng kanyang katawan na dahan-dahang bumagsak. Sandaling tumigil ang ulan sa labas, na para bang ang mundo ay nabigla rin. Natigilan si Marco. Ang kamay na may hawak na baril ay tila naging mabigat. Ang mga tunog sa paligid niya ay nawala. Tanging isang mahabang ugong ang natira sa kanyang tainga. Rico, bulong niya. Nakatayo si Clara sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata ngunit nanatiling kalmado. Alam niyang walang ibang pagpipilian si Marco. Mabilis na pumasok ang team ni Benjo, siniguro ang lugar.
Ang mga tunog ng sapatos ay nagmamadali. Agad na tinawag ang mga mediko, ngunit nanatiling tahimik si Marco. Tinitigan niya ang sariling kamay, pagkatapos ay ang baril na mainit pa. Kailanman hindi ko ginustong may mawala ng buhay sa ilalim ng kamay ko, sabi niya ng mahina. Dahan-dahang lumapit si Clara, tinitigan siya ng may kahinahunan. Ginawa mo ang nararapat. Minsan, hindi tayo binibigyan ng perpektong pagpipilian ng tungkulin. Tiningnan ni Marco ang kanyang malambot ngunit matatag na mukha, saka yumuko. Pero sa tuwing pipindutin ko ang gatilyo, parang may bahagi rin sa akin ang nawawala. Sa labas ng bodega, papalapit na ang ambulansya. Ang mga pulang ilaw nito ay umiikot, sumasalamin sa mga sanaw ng tubig at sa pader. Dinala ng mga mediko si Rico na hindi na gumagalaw. Matagal na tinitigan ni Clara ang tanawin, saka sandaling ipinikit ang mga mata. Tahimik na nagdasal, hindi lang para sa taong bumagsak, kundi para sa lahat ng kaluluwang nasugatan. Nang iwanan na ng lahat ng team ang lugar, tanging si Marco at Clara na lang ang naiwan sa harap ng bodega. Muling bumuhos ang ulan. Sa pagkakataong ito, mahina, parang mga luhang bumabagsak ng walang tunog. Tumingala si Marco sa langit, pagod ang kanyang mukha. Dapat na iligtas ko siya ng walang bala, halos hindi marinig ang kanyang sabi. Inilagay ni Clara ang kanyang kamay sa braso ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado. Maraming tao ang iniligtas mo ngayong gabi, kasama na ako. Tinitigan ni Marco ang pilak na skapular sa lig ni Clara. Matapang dahil tama. Ang mga salitang iyon ay tila sumampal sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumango, nilunok ang damdaming hindi pa nabibigyan ng pangalan. Ang langit sa silangan ay nagsimulang magliwanag, isang manipis na liwanag ang tumagos sa mga ulap. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Sa gitna ng malamig na hangin at amoy ng basang lupa, ang unang sinag ng umaga ay sumalamin sa mga sanao sa harap ng bodega. Na para bang ang mundo ay nagbibigay ng bagong pagkakataon. Huminto sandali si Clara, tinitigan ang sariling anino sa ibabaw ng tubig. Ang katarungan ay laging may katumbas na halaga, sabi niya ng mahina. Pero magpapatuloy ako. Ano man ang mangyari. Nakatayo si Marco sa likuran niya, walang sinasabi. Sa katahimikan, pareho nilang alam na ang gabing iyon ay hindi nila kailanman malilimutan. At sa port area na tahimik, nang ang liwanag ng umaga ay tuluyang tumago sa natitirang hamog, ang madilim na mundo kagabi ay nagsimulang muling magkaroon ng anyo, tahimik, ngunit buhay pa rin. Ang Maynila kinaumagahan ay may amoy ng basang lupa. Maabo pa ang langit, ngunit ang araw ay nagsisimula ng lumaban para tumago sa manipis na ulap sa silangan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng maliliit na sanaw sa kalsada ng port area, sumasalamin sa isang malambot at malabong liwanag. Ang hangin ay malamig ngunit payapa, na para bang sinusubukan ng mundo na patawarin ang sarili. Ilang oras matapos ang bukang liwayway, muling tumayo si Marco Reyes sa harap ng lumang bodega na naging saksi sa madilim na gabi. Basa pa rin ang kanyang uniforme, pagod ang kanyang mukha, at mabigat ang kanyang tingin. Sa kanyang kamay ay may isang tasa ng matapang na kape na malamig na. Tinitigan niya ang loob ng silid na ngayon ay walang laman, ngunit sa kanyang isipan, ang tunog ng putok ay mahinang umuulit, masakit. Dahan-dahang lumapit si Benjo mula sa likuran, dala ang isang folder ng report. Sir, dinala na ang bangkay ni Rico sa FE General Hospital. Inihahanda na ang autopsy report. Hindi lumingon si Marco, tumango lang. Nakatulog ka na ba? Mahinang tanong ni Benjo. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Hindi pa. Ang anino ng kagabi ay nandito pa rin. Dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang kaliwang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa alaala, kundi pati na rin sa bigat ng konsensya. Sandaling natahimik si Benjo, saka nagsalita, kung hindi ikaw, baka may iba pang biktima. Ginawa mo ang dapat gawin. Huminga lang ng malalim si Marco. Ang tama at mali, minsan isang segundo at isang bala lang ang pagitan, Benjo. Isang magaan na yabag ang narinig mula sa likuran. Dumating si Clara, suot ang parehong gray na jacket noong nakaraang gabi. Ang kanyang buhok ay simpleng nakatali, maputla ngunit matatag ang kanyang mukha. Dala niya ang 2 baso ng mainit na kape mula sa isang maliit na tindahan malapit sa police station.
Hindi ka pa kumakain, di ba? Mahina niyang sabi, inabot ang isang baso. Tinanggap ito ni Marco, saka tinitigan ang umuusok na kape. Salamat, maikli niyang sabi. Tumayo sila ng magkatabi sa harap ng bodega, nakikinig sa huni ng hangin ng umaga na dumadaan sa mga siwang ng yero. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang katahimikang ibinabahagi nila ay mas malalim pa sa mga salita. Naaalala ko pa ang mukha niya, sa wakas ay sabi ni Clara, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang mga mata niya. Parang gustong mabuhay pero hindi alam kung paano. Ang kanyang tingin ay malayo, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Tinitigan siya ni Marco sandali bago sumagot. Minsan, ang kasamaan ay isinisilang mula sa kawalan ng pag-asa, hindi sa puot. Pero hindi pwedeng maghintay ang batas hanggang sa magsisi ang isang tao. Ang tono ng kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sa likod nito ay may sugat na hindi pa gumagaling. Tiningnan ni Clara ang sahig ng bodega, saka nagsabi, gusto kong maniwala na bawat kaluluwa ay may pagkakataong magbago. Pero noong gabing iyon, siguro, huli na talaga. Naglakad sila patungo sa sasakyang patrol sa gilid ng kalsada. Ang araw ay tumagos na sa mga ulap, lumilikha ng mga gintong guhit ng liwanag sa pagitan ng mga puno. Nagsimulang uminit ang hangin. Binuksan ni Clara ang bintana ng sasakyan, hinayaang pumasok ang hangin ng umaga. Nakita niya ang mga batang nagbibisikleta, dumadaan sa mga sanao habang masayang nagtatawanan. Tingnan mo, sabi niya ng marahan. Hindi nila alam na pwede palang maging ganito kalupit ang mundo. Pero siguro, dapat lang talaga. Hayaan muna natin silang lumaki na may tawa. Tumingin si Marco sa bintana, saka mahinang nagtanong, paano ka nakakapagpatuloy pagkatapos ng lahat ng ito? Ngumiti si Clara. Hindi ako malakas. Natututo lang akong tumanggap. Laging sinasabi ng nanay ko, kung natatakot ka sa dilim, maging isang maliit na kandila ka. Baka maliit lang ang liwanag, pero sapat na para makita ang susunod na hakbang. Ang mga salitang iyon ay matagal na umalinggaw-ngao sa masikip na espasyo ng sasakyan. Dahan-dahang tumango si Marco. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo, sabi niya sa wakas. Hinaplos ni Clara ang pilak na scapular sa kanyang lig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sana nga, bulong niya. Ipinagpapatuloy ko lang kung ano ang hindi niya natapos. Dumating sila sa headquarters ng SID bandang 9:00 ng umaga. Ang gusali ay abala ngunit mabigat ang kapaligiran. Ilang mga miyembro ang nakatayo sa koridor, tinitingnan si Marco at Clara ng may paggalang. Alam nila ang bigat na pasan ng dalawang tao, hindi lang tungkol sa report, kundi pati na rin sa mga kaluluwang nanginginig pa rin dahil sa mahabang gabi. Sa briefing room, pinirmahan ni Marco ang mga papeles. Si Clara ay nakaupo sa tapat, pinagmamasdan ang mukha ng kanyang hepe na tila mas tumanda ng malaki mula kagabi. Pagkatapos, isinara ni Marco ang folder at mahinang nagsabi. Tapos na ang report na to, pero ang kwento, hindi pa. Tinitigan siya ni Clara. Ang sugat ay hindi nawawala, sir. Natututo lang itong manahimik. Matagal na tinitigan ni Marco si Clara, saka ngumiti ng bahagya. At tayo, natututo tayong maglakad kasama nito. Pagsapit ng tanghali, ang sinag ng araw ay tumago sa salamin ng bintana ng opisina, sumasalamin sa tasa ng kape na kalahati ng malamig. Nakatayo si Clara, nakatingin sa labas, pinapanood ang mga taong naglalakad sa bakuran. Hindi humihinto ang mundo kahit may nawawala, sabi niya ng mahina. Nakatayo si Marco sa likuran niya, tinitingnan ang kanilang anino sa bintana. Sigurado kang ayaw mong mag-leave. Lumingon si Clara at mumiti. Kung magpapahinga ako, sino ang magsusulat ng report mo? Mahinang tumawa si Marco, isang tawang tila banyaga sa silid na iyon. Ilang oras pagkatapos, umuwi si Clara sa kanyang inuupahan sa tondo. Inalis niya ang kanyang jacket, binuksan ang maliit na radyo sa mesa. Ang malumanay na boses ng announcer ang umalinggaw-ngaw. Matagumpay na napigilan ng pulisya ang isang transaksyon ng droga sa port area. Napatay ang suspect matapos manlaban sa mga otoridad. 2 miyembro ang ligtas, isa rito ay isang batang babaeng pulis na kilala sa kanyang katapangan at dedikasyon. Dahan-dahang pinatay ni Clara ang radyo.
Umupo siya sa isang kahoy na silya, tinitigan ang kanyang skapular habang humihinga ng malalim. Matapang dahil tama, bulong niya. Ang liwanag ng hapon ay pumasok sa bintana, tumama sa kanyang mukha na payapa, ngunit nag-iingat pa rin ang bakas ng sugat. Sa kanyang mga mata, mayroong lungkot, ngunit mayroon ding determinasyon. Mamayang gabi, baka umiyak siya, o baka manahimik lang. Pero kinaumagahan, alam niyang muli siyang magsusuot ng uniforme, aayusin ang buhok, ikakabit ang lenkana sa dibdib, at hahakbang palabas. Dahil sa labas, laging may naghihintay na kadiliman. At hanggat kaya pa niyang sindihan ang isang maliit na liwanag, magpapatuloy siya. 2 linggo na ang lumipas mula noong gabi sa port area. Ang Maynila ay tila mas maliwanag na ngayon. Bagamat sa puso ni Marco Reyes at ni Clara, ang langit ay hindi pa ganap na asul. Sa headquarters ng SID, ang umaga ay payapa ngunit mabigat. Sa pader ng pangunahing silid, isang itim at puting larawan ni Rico ang nakalagay sa gitna ng mga ulat ng kaso, isang paalala na ang bawat tagumpay ng pulisya ay laging may katumbas, oras, kaluluwa at kung minsan, isang katahimikang hindi na maibabalik. Matagal na tumayo si Marco sa harap ng board na iyon. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang petsa ng insidente, ang mga tala ng mediko-legal, ang pirma sa ibabang sulok. Lahat ay mukhang opisyal at malamig. Ngunit sa likod ng bawat linya, alam niyang mayroong panginginig ng damdaming hindi na itala, takot, pagsisisi, maging ang pakikiramay sa isang taong minsang naligaw ng landas. Isang yabag ang narinig mula sa likuran. Sir, mahinang boses ni Benjo. Magsisimula na ang award ceremony. Handa ka na ba? Lumingon si Marco. Ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Handa kung iyon ang nararapat. Tinapik ni Benjo ang kanyang balikat. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nanindigan. Pagsapit ng tanghali, ang bakuran ng Camp Crame ay napuno ng mga hanay ng dark green na uniforme. Ang seremonya ay simple ngunit solemn. Ang watawat ng Pilipinas ay marahang iwinawagayway ng hangin na tila nakikiramay. Si Clara ay nakatayo sa unang hanay. Ang kanyang uniforme ay maayos, ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay malalim. Nang tawagin ang pangalan ni Marco, lahat ay tumayo at sumaludo. Humakbang siya pasulong, tinanggap ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang gintong medalya at isang sertipiko na may nakasulat na ay parangal para sa katapangan sa tungkulin. Mahaba ang palakpakan. Ngunit para kay Marco, ang tunog na iyon ay tila nagmumula sa malayo. Sa kanyang isipan, hindi musika ng seremonya ang naririnig niya, kundi ang alinggaw ng putok noong gabing iyon at ang blangkong tingin ni Rico na hindi niya kailanman malilimutan. Pagkatapos ng seremonya, umupo si Marco sa hardin sa likod ng opisina, sa ilalim ng isang puno ng kalachochi na namumulaklak. Lumapit si Clara dala ang 2 bote ng mineral water, umupo sa tabi niya nang walang gaanong salita. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang nakikinig sa tunog ng mga dahong nagkikiskisan. Anong pakiramdam? Tanong ni Clara ng marahan. Tinitigan ni Marco ang medalya sa kanyang kamay. Ang sinag ng hapon ay tumatama sa ibabaw nito, mainit sa balat, ngunit nananatiling malamig ang kanyang puso. Parang tumanggap ng parangal para sa isang bagay na hindi ko gustong gawin. Ngumiti si Clara ng bahagya. Pero marami kang iniligtas na tao. Yumiling si Marco. Pero may isang buhay pa rin na hindi na bumalik. Ang hangin ng hapon ay marahang umihip, dala ang amoy ng mga bulaklak ng kalachochi na nahuhulog sa kanilang paligid. Muling tumingala si Marco sa langit. Minsan nagtatanong ako, Clara, ano ang kahulugan ng katapangan? Ang pagpindot sa gatilyo o ang pagpipigil na huwag magpaputok? Matagal siyang tinitigan ni Clara, sa kamarahang sumagot. Siguro ang katapangan ay hindi tungkol sa bala o sa malalaking desisyon. Siguro ito ay tungkol sa pagpiling magpatuloy kapag gusto ng huminto ng puso. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Lagi mong alam kung paano pagaanin ang bigat. Siguro dahil natuto ako sa taong mas mabigat ang pasan, sagot ni Clara. Nang magsimulang dumilim ang langit, nagpasya si Marco na umuwi sa Tagaytay. Ang maliit na bahay ng kanyang ina ay nakatayo sa gilid ng isang hardin, tahimik at nakakapagpakalma.
Sa terasa, naghihintay ang kanyang ina na may isang tasa ng mainit na tsaa. Mukha kang pagod, anak, sabi nito ng marahan. Umupo si Marco, tinitigan ang umuusok na tsaa. Nakatanggap ako ng parangal, Nay. Payapa ang ngiti ng kanyang ina. Congratulations. Alam kong karapat-dapat ang anak ko. Marahang umiling si Marco. Karapat-dapat man o hindi, bawat medalya ay parang bagong pasanin. Dahil sa likod nito, laging may pamilyang nawala ng isang tao. Hinawakan ng ina ni Marco ang kamay ng kanyang anak. Ganyan ang landas ng mga taong nakatayo sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang tungkulin mo ay hindi para maging bayani, kundi para tiyaking hindi mamamatay ang ilaw. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko kay Marco. Tumingala siya sa langit ng gabi. Dahan-dahang lumitaw ang mga bituin. Sa kanyang kalooban, mayroong gumaan na parang may isang maliit na pintong bumukas para tanggapin ang katotohanan. Ilang araw pagkatapos, sa koridor ng opisina, lumapit si Clara dala ang isang brown na sobre. Sir, may sulat para sa'yo. Mula sa pamilya ni Rico. Natigilan si Marco, dahan-dahang tinanggap ang sobre. Sa loob nito, may isang kupas na papel na may simpleng sulat kamay. Hindi po kami nagagalit. Alam po naming matagal na siyang naligaw ng landas. Salamat po sa pagpapatigil sa kanya sa pananakit ng ibang tao. Sana lang po ay wala ng ibang pamilyang makakatanggap ng balitang tulad ng sa amin. Paulit-ulit na binasa ni Marco ang mga linyang iyon. Walang galit, walang paghihiganti. Isang simpleng pagpapatawad na mabigat dalhin. Dahan-dahan niyang isinara ang sulat. Minsan, mas matalas pa sa bala ang pagpapatawad, sabi niya ng mahina. Tinitigan siya ni Clara. Siguro, iyon din ay isang uri ng katapangan, sir. Bago umuwi ng hapong iyon, isinabit ni Marco ang kanyang medalya sa isang maliit na board sa kanyang opisina. Sa ilalim nito, idinikit niya ang isang piraso ng papel na may sarili niyang sulat kamay. Ang katapangan ay hindi lang paglaban sa takot, kundi pati na rin ang pagtanggap sa bunga ng desisyon. Matagal niyang tinitigan ang sulat, saka pinatay ang ilaw. Sa labas, dahan-dahang lumubog ang araw, nagbibigay ng huling kulay kahel na liwanag sa gusali ng Sid. Dumaan si Clara sa koridor, sandaling huminto. May bagong kaso bukas, sir, sabi niya sa tonong walang emosyon ngunit mainit. Ngumiti si Marco ng bahagya. Kung ganoon, magsisimula tayo ulit. Hanggat may gabi, tungkulin nating sindihan ang ilaw. Ang kanilang mga yabag ay dahan-dahang lumayo sa mahabang koridor na nagsisimula ng dumilim. At sa pader ng opisina ni Marco, na natiling nakasabit ang medalya, marahang kumikinang, sumasalamin sa natitirang liwanag ng hapon. Isang liwanag na isinilang hindi mula sa tagumpay, kundi mula sa sugat na sa wakas ay tinanggap ng buong puso. 3 buwan matapos ang madilim na gabi sa port area, ang Maynila ay bumalik sa dati nitong buhay. Sa gitna ng ingay ng EDSA, ang tunog ng mga sasakyan at amoy ng kapeng barako mula sa mga karinderya, ang buhay ay nagpatuloy. Ngunit para kay Marco Reyes, bawat hakbang niya ay may dala pa ring alinggaw ng nakaraan. Walang tunay na naging pareho pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit nagsimula siyang matutong makipagkasundo, hindi sa mundo kundi sa sarili. Kinaumagahan, ang hangin sa bakura ng Camp Crame ay sariwa. Isang hanay ng maliliit na bandila ang iwinawagayway sa kahabaan ng pader, at sa gitna ng field ay nakatayo ang isang itim na monumentong bato na may pilak na sulat, para sa mga nagbuwis ng buhay upang ang iba ay makauwi. Ang liwanag ng umaga ay marahang tumama sa ibabaw nito, na para bang naghahatid ng dasal mula sa mga kaluluwang lumisan. Iyon ang unang anibersaryo para sa mga miyembrong nasawi sa tungkulin. Si Clara ay nakatayo sa ikalawang hanay, may hawak na isang puting sampag-ita. Nang banggitin ang pangalan ng kanyang ama, si Damian de la Cruz, natahimik ang paligid. Sandaling huminto ang hangin at tumagos ang araw sa manipis na ulap. Dahan-dahang humakbang si Marco, naglagay ng isang korona ng bulaklak sa harap ng monumento. Sa kanyang mukha, wala nang galit o pagsisisi, tanging isang katahimikang isinilang mula sa pagtanggap. Payapa ka na dyan, tay, bulong ni Clara sa sarili. Natapos ang seremonya. Lumapit si Marco dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Alam kong hindi mo kayang lagpasan ang araw na to ng walang kape, sabi niya habang bahagyang nakangiti.
Tinanggap ito ni Clara, umupo sa isang batong upuan sa gilid ng hardin. Ang kape sa umaga ay parang pag-amin sa kasalanan, sabi niya ng mahina. Mapait, pero kailangan. Mahinang tumawa si Marco, saka tumingala sa langit. Gusto ko ang paraan mo ng paghahalin tulad sa maliliit na bagay. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang nakikinig sa mga ibong dumadapo sa bakal na bakod. Tiningnan ni Marco si Clara, saka huminga ng malalim. Alam mo, dati akala ko, hindi ko na kayang tumingin sa kahit sino nang walang bigat sa dibdib. Pero ngayon, pakiramdam ko, dahan-dahan nang gumagaling ang lahat. Tiningnan siya ni Clara ng mailambing. Dahil hindi panahon ang nagpapagaling, sir. Kundi ang katapangang patawarin ang sarili. Iyon ang gamot. Ang mga salitang iyon ay matagal na umalinggaw sa isipan ni Marco. Alam niyang hindi mabubura ang sugat, ngunit maaari itong bantayan upang hindi nito sakupin ang buhay. Tiningnan niya muli ang monumento. Ang anino nilang dalawa ay humaba sa kumikinang na itim na bato, parang dalawang manipis na linya sa pagitan ng dilim at liwanag. Nang gabing iyon, isang mahinang ambon ang bumasa sa lungsod. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa bintana ng sasakyan, parang mga piraso ng liwanag na sumasayaw. Huminto si Marco sa isang tulay sa may Pasig River, lumabas ng sasakyan at tumayo sa gilid, pinagmamasdan ang tubig na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang hangin ay malamig ngunit nakakapagpakalma. Mula sa malayo, ang tunog ng pagtawag sa pagdarasal mula sa isang moske ay marahang umalingaungaw. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Hanggat may liwanag na ganito kaliit, bulong niya, walang gabing tunay na madilim. Kinabukasan, sa opisina, nagdala si Clara ng bagong brown na folder. Bagong kaso, sir, sabi niya ng may sigla. Ngumiti si Marco. Handa ka na? Handa. Pero sa pagkakataong ito, huwag kalimutang mananghalian, pabirong sagot ni Clara. Mahinang tumawa si Marco, ang kanyang unang tapat na tawa sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng pagod at pagkawala, ang tawang iyon ay parang unang hakbang patungo sa isang normal na buhay. Ilang linggo pagkatapos, inimbitahan sila sa isang elementarya sa Antipolo upang magsalita tungkol sa propesyon ng pulisya. Sa malaking pisara, nakasulat ang tema ng araw na iyon, maging isang mabuting matapang. Ang mga bata ay maayos na nakaupo, nagniningning ang kanilang mga mata habang tinitingnan ang uniforme ni Marco at Clara. Isang maliit na bata ang nagtaas ng kamay. Sir, ang pagiging matapang po ba ay ibig sabihin hindi natatakot sa kahit ano? Lumuhod si Marco para maging kapantay ng bata. Hindi, anak. Ang pagiging matapang ay ang paggawa pa rin ang tama, kahit na natatakot ka. Nagpalakpakan ang mga bata at tiningnan ni Clara si Marco na may ngiti ng paghanga. Ang simpleng sandaling iyon ay tila nagbura ng bahagi ng dilim sa kanyang puso. Pagkatapos ng programa, isang guro ang lumapit sa kanila, inabot ang isang maliit na notebook. Isinulat po ito ng isa sa aming mga estudyante, sabi niya. Sa unang pahina, nakasulat sa sulat pambata, gusto kong maging pulis tulad nila. Gusto kong bantayan ang gabi para hindi ito nakakatakot para sa iba. Matagal na binasa ni Marco ang pangungusap, saka dahan-dahang isinara ang libro. Nagluha ang kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkawala, mayroon palang tumutubo, pag-asa. Tiningnan niya si Clara at mahinang nagsabi. Siguro, ito ang tunay na kahulugan ng ilaw na hindi kailanman namamatay. Ang sikat ng hapon ay tumama sa bintana ng silid-aralan, bumubuo ng isang mainit na guhit ng liwanag sa kanilang mga mukha. Sa labas, ang mga bata ay nagtatawanan, nagtatakbuhan sa bakuran. Ang kanilang mga boses ay umalinggaw sa hangin, parang isang simpleng awit tungkol sa katapangan at buhay. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Marco sa Tagaytay. Dala niya ang mga puting bulaklak at isang maliit na kandila. Sa hardin ng kanyang ina, may isang simpleng lapida kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga kasamahang nasawi, kasama na ang ama ni Clara. Sinindihan niya ang kandila, tinitigan ang apoy nitong nanginginig sa ihip ng hangin. Salamat sa pagpapaalala sa akin ng kahulugan ng paninindigan, bulong niya. Lumapit ang ina ni Marco, isinukbit ang isang alampay sa balikat ng anak. Mukha ka ng mas payapa, anak. Tumango si Marco.
Siguro dahil natutunan kong hindi lahat ng nawala ay kailangang burahin. May mga bagay na sapat ng itago bilang paalala para hindi huminto. Ngumiti ang ina, tumingin sa papalubog na araw. Ang liwanag ay laging hahanapin ang daan nito. Kahit sa pinakamadilim na puso. Pinanood ni Marco ang apoy ng kandila. Ang maliit na apoy ay nanginginig ngunit hindi namamatay. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, isang ngiting simple, ngunit sapat na maliwanag para sindihan ang buong dapit hapon sa kanyang puso. Samantala, sa Maynila, isinusulat ni Clara ang kanyang huling report para sa araw na iyon. Bago isara ang laptop, nag-type siya ng isang pangungusap sa ilalim. Bawat gabi, laging may isang taong nagbabantay upang ang bukang liwayway ay patuloy na dumating. Matagal niyang tinitigan ang pangungusap, sa kasandaling ipinikit ang mga mata. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap. Dahan-dahang tinakpan ng gabi ang araw, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil alam nila, sa likod ng lahat ng kadiliman, laging mailiwanag, gaano man kaliit, na hindi kailanman mamamatay. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon. Nagbago na ang Maynila. Mga matatayog na gusali ang nakatayo, kung saan dati ay mga bakanting lot lamang, at ang mga kalsada ay puno ng makukulay na ilaw. Ngunit para sa ilan, may mga bagay na hindi kumukupas. Kahit na patuloy na lumilipas ang panahon, ang mga alaala, ang mga panalangin, at ang paggalang sa mga lumisan para mapanatili ang kapayapaan. Matapos ang 2 taon ng pagreretiro mula sa field, bumalik si Marco Reyes sa Philippine National Police Academy bilang isang guro. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng mamuti sa gilid, mas kalmado na ang kanyang mga hakbang, mas malalim na ang kanyang boses. Sa tuwing nakatayo siya sa harap ng pisara, tinitingnan ang dose-dosenang mga batang mukha na puno ng sigasig, palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Ang bala ay kayang tumago sa katawan, ngunit ang takot ay kayang tumago sa puso. Hindi kayo sinasanay para mawala ng takot, kundi para magpatuloy kahit na natatakot. Laging natahimik ang klase sa tuwing binibigkas ang mga salitang iyon. Para kay Marco, bawat estudyante ay isang paalala na ang buhay ay hindi humihinto sa isang trahedya. Tumingin siya sa labas ng bintana, nakikita ang sinag ng umaga na tumatama sa training ground. Sa katahimikan, bumulong siya, nandito pa rin ako. Nagbabantay tulad ng inaasahan mo. Si Clara naman ay isa ng police major, aktibo pa rin sa serbisyo. Pinamumunuan niya ang Women and Children Protection Center sa Camp Crame. Mas maikli na ang kanyang buhok, ang kanyang mukha ay mas mature, ngunit nananatiling mainit. Sa kanyang opisina, sa gitna ng mga tambak na papeles, nakasabit ang isang lumang larawan ng kanilang team, si Marco, si Benjo, at siya. Sa ilalim ng larawan, may isang kote na sulat kamay ni Marco. Bawat gabi, laging may isang taong nagbabantay upang ang bukang liwayway ay patuloy na dumating. Sa tuwing haharap si Clara sa isang nakakapagod na kaso, isang batang biktima ng karahasan, isang inang naghahanap ng katarungan, palagi niyang tinitingnan ang pangungusap na iyon at ngumingiti. Dahil sa likod ng lahat ng kalungkutang nakita niya, mayroon pa ring dahilan para maniwala sa kabutihan. Isang hapon sa simula ng tag-ulan, dumating si Marco sa opisina ni Clara, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang nakagawian na hindi nawala. Mahilig ka pa ring magpuyat, ano, sabi niya. Mahinang tumawa si Clara. Ikaw din. Akala ko pagkatapos mong maging instruktor, mas maaga ka nang matutulog. Umupo si Marco, tinitingnan ang langit sa bintana. Hindi pala madaling iwanan ang ugali ng pagbabantay. Minsan pakiramdam ko, gwardiya pa rin ako ng gabi. Naghihintay sa isang bagay na hindi dumarating. Tinitigan siya ni Clara. Siguro ang hinihintay mo ay hindi isang bagay, kundi kapayapaan sa loob mo. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Siguro. Pero sa tingin ko, mas payapa na ako ngayon. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa pagbabantay. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang mga kalsada sa labas. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa basang bintana. Tumingin si Clara sa labas, saka nagsabi, alam mo, sa tuwing umuulan ng ganito, palagi kong naaalala si Rico. Tumango si Marco. Ako rin. Pero ngayon, sa tuwing umuulan, hindi na ako nalulungkot.
Nagpapasalamat lang ako dahil tinuruan niya ako ng kahulugan ng katapangan. Natahimik silang dalawa. Sa gitna ng tunog ng ulan, amoy ng kape, at liwanag ng mga ilaw, mayroong isang payapang katahimikan, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi nakakapagpakalma. Ilang araw pagkatapos, sa Tagaytay, ang ina ni Marco na may edad na ngayon ay nakaupo sa beranda. Sa balita sa gabi, nabanggit na sa Camp Crame ay pinasinayaan ang isang hardin ng alaala, isang maliit na hardin para gunitain ang mga pulis na nasawi sa tungkulin. Pinangalanan itong Damian de la Cruz Memorial Garden. Ang pangalan ay pinili hindi lang dahil sa kanyang kwento, kundi dahil sa simbolo na iniwan niya, katapangan na isinilang mula sa sakripisyo. Ngumiti ang ina ni Marco, nagluha ang kanyang mga mata. Sa wakas, ang pangalan niya ay inaalala ng may pagmamahal, hindi ng luha, sabi niya ng mahina. Si Marco na nakaupo sa tabi niya ay tumingin sa langit. Ganyan gumagana ang panahon, Nay. Hindi nito binubura ang sugat, pero binibigyan niya ito ng kahulugan. Isang linggo pagkatapos, tumayo si Clara sa harding iyon. Ang langit ay kulay abo, ngunit ang sinag ng araw ay marahang tumatago sa pagitan ng mga ulap. Sa harap ng isang maliit na monumento na hugis sampagita, naglagay siya ng isang baukwet ng puting bulaklak. Sa paanan ng bato, nakasulat ang isang pangungusap na madalas nang binabanggit ng mga bagong pulis. Ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang takot, kundi ang patuloy na paghakbang kahit nanginginig ang puso. May mga estudyanteng dumating, naglalaro sa pagitan ng mga puno. Binasa nila ang kwento sa plaque. Ma'am, tanong ng isa. Sino po si Damian de la Cruz? Ngumiti si Clara ng mailambing. Isa siyang mabuting tao na naniwalang ang liwanag ay hindi kailanman mamamatay. Nang hapong iyon, umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata sandali. Sa kanyang puso, bumulong siya, nagpapatuloy pa rin kami. Nagbabantay pa rin kami. Sa ibang lugar, sa akademya, tinapos ni Marco ang kanyang klase sa isang maikling panalangin. Ang mga kadete ay tumayo ng tuwid, sumaludo. Pagkaalis nila, huminga siya ng malalim habang nakapikit. Sa pisara, nakasulat pa rin sa puting tisa, huwag matakot sa gabi dahil doon sinusubok ang liwanag. Tinitigan niya ang sulat sandali sa kangumiti. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumubog ang araw. Sa ilalim ng langit na nagsisimula ng dumilim, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal nang nawala, katahimikan. Bumaba ang gabi sa Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap. Sa isang maliit na kalsada malapit sa Damian de la Cruz Memorial Garden, isang bata ang hawak ang kamay ng kanyang ama. Itinuro ng bata ang monumento. Itay, sino po siya? Ngumiti ang ama. Siya ang dahilan kung bakit nakakatulog ng mahimbing ang lungsod na ito. Tumango ang bata. Kung ganoon, gusto ko ring maging tulad niya. Nang gabing iyon, lumitaw ang mga bituin sa langit. Ang hangin ay nagdala ng tunog ng agos ng ilog na para bang umaawit ng isang lumang kanta tungkol sa paglilingkod. At sa gitna ng mga liwanag na iyon, sa puso ng bawat isa na minsang nakakilala sa kanila, mayroong isang simpleng paniniwala. Ang panahon ay nagpapagaling, ngunit tanging ang katapangan at pagmamahal ang nagpapanatili sa liwanag na gabay sa daan. Ang gabi sa Maynila ay bumababa ng dahan-dahan na para bang ang langit mismo ay nais ng magpahinga. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa malayo, nagniningning na parang mga alaalang ayaw maglaho. Sa bintana ng isang maliit na apartment sa Quezon City, si Marco Reyes ay nakaupo mag-isa, ay hawak na tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang edad ay malapit na sa 50, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iingat pa rin ang parehong liwanag. Sa isang mesang kahoy sa harap niya, nakapatong ang isang lumang notebook. Sa unang pahina, nakasulat, ang huling ulat, hindi tungkol sa isang kaso, kundi tungkol sa paglalakbay ng isang tao sa paghahanap ng kahulugan ng katapangan. Ngumiti si Marco habang binabasa ito. Lahat ng kanyang pinagdaanan ay tila mga piraso ng oras na ngayon ay nagkakaugnay, mapait, matamis, pagkawala at pagkatuto. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa siwang ng bintana. Tumingin siya sa malayo. Ganyan ang buhay, bulong niya. Gaano ka man katagal huminto, magpapatuloy pa rin ang panahon. Isinara niya ang libro.
Sa pader, nakasabit ang isang itim at puting larawan, siya, si Clara, si Benjo. Sa ilalim nito, isang plekeng kahoy na may simpleng nakasulat, walang gabing magpakailanman. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi talaga nagpapagaling ng sugat ang panahon. Ngunit bawat sugat na tinanggap ng buong puso ay dahan-dahang nagiging lakas. Ilang oras pagkatapos, sa Camp Crame, si Clara ay naghahanda ng umuwi. Ang kanyang opisina ay tahimik. Sa labas, ang ambon ay bumabasa sa salamin, sumasalamin sa kulay kahel na ilaw ng poste. Sa salamin, nakita niya ang kanyang anino, mas matatag, ngunit pareho pa rin. Isang taong naniniwalang laging mailiwanag sa likod ng bawat dilim. Binuksan niya ang isang kahon at inilabas ang luma at pilak na skapular ng kanyang ama. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Tinuruan ninyo kami kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Pinatay niya ang ilaw at lumabas. Ang bawat hakbang niya ay umalinggaw sa pasilyo, parang isang alinggaw na ngayon ay payapang lumalayo. Nang gabing iyon, sa Damian de la Cruz Memorial Garden, maliliit na kandila ang kumikislap. Ang kanilang liwanag ay sumasalamin sa hamog sa mga bato, parang maliliit na bituin sa lupa. Isang grupo ng mga batang kadete ang nakatayo roon, yumuyuko, naglalagay ng mga bulaklak. Sabi ng isa, hindi namin siya personal na nakilala, pero alam naming nabubuhay siya sa bawat hakbang namin. Sumagot ang kaibigan niya, maaaring mahaba ang gabi, pero dahil sa mga taong tulad niya, hindi kami natatakot. Si Marco ay bumalik sa kanyang apartment, isinulat ang huling pangungusap sa kanyang notebook bago ito isara magpakailanman. Ang mga nagbabantay sa gabi ay maaaring hindi kilala ng marami, ngunit kung wala sila, ang mundong ito ay hindi magkakaroon ng umaga. Hinipan niya ang kandila sa kanyang mesa. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagniningning sa malayo, parang mga bituing nahulog ngunit hindi kailanman namatay. At sa gitna ng mga tunog ng gabi, sa gitna ng humihinang ulan at marahang hangin, may tila maririnig mula sa malayo, isang tawa, magaang mga yabag, at isang mahinang bulong, nandito pa rin kami, nagbabantay, upang ang bukang liwayway ay patuloy na dumating. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at mumiti. Ngayong gabi, alam niyang ang liwanag ay hindi kailanman tunay na nawawala. Nagtatago lamang ito sa likod ng panahon, naghihintay sa isang taong sapat ang tapang para hanapin itong muli. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit bawat katapusan ay nag-iingat ng bagong pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Clara o Marco. Ito ay kwento tungkol sa ating lahat. Tungkol sa mga taong natututong maglakad sa dilim habang hinahanap ang liwanag sa loob ng kanilang sarili. Ang Maynila sa gabi ay laging may sariling paraan para patigilin at pakinigin ang mga tao. Sa pagitan ng mga tunog ng sasakyan at sa ilalim ng mga ilaw poste, mayroong isang alinggaw mula sa nakaraan. Maaaring nakalimutan na ng mga tao ang mga pangalan, ngunit ang katapangan ay hindi nawawala. Nagiging espiritu ito na dumadaloy sa dugo ng mga bagong tagapagbantay. Para sa mga nasawi sa katahimikan, para sa mga nagpigil ng takot sa likod ng uniforme, nais naming sabihin, salamat. Salamat dahil pinili ninyong tumayo habang ang marami ay tumalikod. Dahil sa inyong katapangan, mas mabilis na dumarating ang bukang liwayway at mas payapang nakakatulog ang mundo. Maaaring wala na kayo rito, ngunit ang inyong diwa ay hindi kailanman tunay na lumisan. At para sa atin na naririto pa, na nakikinig sa kwentong ito hanggang sa dulo, sana ang gabing ito ay maging isang maliit na espasyo para sa pagninilay. Kailanman ba natin tinanong ang ating sarili, ano ang kahulugan ng katapangan para sa atin? Ang mundo ay patuloy na umiikot dahil may mga taong matapang na nagsisindi ng kandila, kahit alam nilang maaaring patayin ito ng hangin. Sa ilalim ng isang monumento na naging simbolo ng katahimikan, marahang umiihip ang hangin sa pagitan ng maliliit na kandila. Dumating ang mga kabataan bawat taon, naglalagay ng mga bulaklak at tumitingin sa payapang langit. Hindi nila personal na nakilala ang mga bayani, ngunit alam nila ang kanilang kwento. At sa kanilang mga mata, mayroong salamin ng parehong liwanag, ang liwanag ng katapangan. Minsan, pumupunta pa rin doon si Marco. Umupo siya sa isang lumang bangko. Sa kanyang bulsa, laging may isang maliit na kandila. Kapag lumubog na ang araw, sinisindihan niya ito. Hindi kayo tunay na lumisan, bulong niya.
Hanggat may nagbabantay, hindi kailanman mawawala ang pangalan ninyo. Tinitigan niya ang maliit na apoy, pinapayagan itong sumayaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa kanyang mga mata, mayroong katahimikan, hindi na kalungkutan, kundi isang pag-unawa na ang ilang kwento ay nilikha hindi para pagalingin, kundi para alalahanin. At para sa iyo na nakikinig sa kwentong ito hanggang sa huling sandali, salamat. Sana'y paniwalaan mo na sa bawat kadiliman, laging may isang taong pinipiling maging liwanag. Ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang takot, kundi ang paghakbang kahit nanginginig ang puso. At ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano tayo katagal nananatili, kundi kung ano ang iniiwan natin para sa mundo. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ang mga ilaw ng lungsod ay marahang kumikinang, parang mga bituing tumatangging mamatay. At kung mananahimik tayo ng sapat na